Sorry na guys, natataranta lang. Salamat agad, di pa nga nagsisimula. Morning po. Morning, good morning sa mga kabisyo natin. Na natin masyadong overmode tayo. Check, check. Morning po. Hindi tayo nakapag-live kaninang 6:30ish. So, ngayon tayo magla-live. Push natin to. Feel Good Friday! Morning, good morning, kabisyo. May pasok pa kabisyo ha. Paalala ko lang, baka mamaya malimot ka na naman. Oras, 7:30 na ng magandang umaga on a Feel Good Friday. Kasama rin ako, Ray Porter sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ganun talaga, kabisyo. Alam nyo, maswerte tayo, hindi tayo inuulan dito ng matindi issues. Kasi sa San Vicente, katatawag ko lang ho sa San Vicente MDRRM office. Umuulan pa rin daw ho doon at yan din ho yung naging dahilan nung pagguho nung kalsada dyan ho sa may Port Barton. Speaking of that, ngayong araw ho ay pagpapatuloy ng lokal na pamahalaan, katuwang ho ang provincial government, ang clearing operation sa gumuhong bahagi po ng kalsada dyan sa Port Barton. Nananatiling passable naman ang kalsada pero sa isang lane lang daw ho inagagamit ng mga motorista sa ngayon, sabi ho yan ng ating nakausap kanina. Yun nga ho, dahil sa walang humpay, walang tigil na ulan ang naging dahilan ho ng pagguho. Actually, tinanong ko din yung kalsada naman papuntang Karuray. Okay naman daw, kaya lang siguro kailangan ma-assess, no, kung okay pa ba daanan, kasi parang hollow na yung ilalim ng kalsada. May bahagi doon sa Ayjusco Road na hindi na maayos, or parang tawag dito, basta hollow, ano bang tawag sa Tagalog? Awang, may awang na sa ilalim ng kalsada at napakalubhang delikado ho yun, lalong-lalo na sa mga malalaking sasakyan, mga kabisyo. Okay, folks, yan ho ang latest dyan. Tinatawagan natin yung barangay captain ng Port Barton, pero sadyang hindi natin makakontakt. Kaya naman tumawag ho tayo sa MDRRM office ng San Vicente. So, passable pa sa mga kabisyo natin na nais pumunta ng Port Barton ha. Isang lane lang, isa-isa lang. Yan, magbigayan po tayo mga kabisyo. Habang isinasagawa po ang clearing ngayong araw po dyan sa nag-landslide kahapon. Samantala, sa iba pa ang balita mga kabisyo, eto na naman tayo, isang patay na pasintabi ho sa mga kumakain, isang patay ho na dugong ang natagpuan sa silong ng isang bahay sa Abanico, Barangay San Pedro kahapon, August 21, 2025. Agad namang umaksyon ng Philippine Coast Guard matapos itong i-report ng mga residente. Pero eto na ang catch mga kabisyo. Mas umagaw ng pansin sa mga netizens
ang tambak ng basura. Grabe naman sa Ferzon. Matapos itong i-upload ni Arlene Adricula sa Facebook, ilang netizens ang nagpahayag ng pagkabahala sa basura sa lugar at nanawagan sa kinaukulan na magsagawa ng regular na clean up. Yan, para hindi ho actually delikado din ho yan sa kalusugan ng mga residente, ano. Oo. Nung nakaraan, saan ba nagkaroon ng ng parang dito yata sa Liberty yung program ng city government na coastal cleanup. Anong pangalan nga nun? Basta may bay. Oo. Hindi kasi ako nag-join eh. Kaya hindi ko masyadong kabisado. Anyway, so yun. Nakakalurky yung mga eksena kahapon. Alam mo naman ng mga netizens, 'di ba? Oo, matanglawin, lahat nakikita. Well, anyway, it's a good thing at sana ay ma-call din yung attention ng mga barangay officials sa Barangay San Pedro at magsagawa ng regular na coastal cleanup dyan sa may Abanico. And for sure, hindi lang sa Abanico, no? Dito rin sa Mandaragat, yung mga kabisyo natin dyan. No? Sipagsipagan natin, okay? Para hindi maisalang-alang ang kalusugan. Alright, that's it for today's morning. Balita mga kabisyo on a Feel Good Friday. Ako yung exit na pero naka-live ako ngayon sa Love Radio pala on Facebook page, ha? Tuloy ang kwentuhan natin doon. And again, sa weather natin, nandun ho yung pinaka-comprehensive na update sa ating panahon. Alright! Susunod na si Mama Morena sa Dear Love. Again, reporter sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Morning, guys. Nagka-crash lagi itong ano natin. Wait lang. Wait lang, ha. Alright. Hold on. Ayun na nga. Sa halip na mas concern sila doon sa dugong na namatay, ano kayong no, parang sunod-sunod yata. Yung first na case was in Rojas, no? Yun naman kasi kinatay ng sino mang salbahing kumatay doon sa dugong dyan sa Rojas, no? Sana mahuli na. Tapos ito na naman, dugong na naman dyan sa Abanico Road. Alam nyo, nakakalurky dito. Sa halip na mapansin yung dugong na namatay, mas napansin yung basura. Mas napansin yung basura, grabe. Good morning, good morning. May pasok pa rin kabisyo, ha?
Sa'yo. Good morning. Good morning sa mga kabisyo natin. Kumusta po sa inyong lugar? How are you guys doing? Kumusta po kayo? Papasok na po ba sa trabaho ang lahat? Ay, ano ba yun? How are you guys feeling today? Si selfie tayo, di ba? Yan.
Hey, hey, hey! Ayun, so... Hindi pa rin sumisikat ang araw. Ang arte sa R. Pagalitan tayo ni Leon. Pina-follow nyo ba si Leon Hagedorn sa TikTok? Aliw na aliw ako kay Leon talaga sa TikTok. May content siya doon na ano, parang his... Ayan, R na naman tayo, di ba? Bulol sa R. Bulol daw sa R. Parang sinasadya daw na mabulol sa R. Kahit hindi naman talaga bulol. Oo. Ano ba yun? Pauso. Para feeling feeling... Kasi di ba yung mga konyo or like yung mga rich kid, yan, sa Manila. They can't pronounce R correctly. Parang bulol sa R, bulol sa R. Pero it depends kasi sa it depends sa word, it depends sa construction ng sentence. Di ba? Construction, namang well, it depends, it depends. At saka depende rin talaga sa sa lugar, I think, or sa lugar. Diba? Like halimbawa sa Metro Manila, iba yung salita nila doon. I mean, like iba yung accent. Ayan, iba rin yung accent ng Bulacan, iba rin yung accent ng Mindoro, Batangas, ganyan. And I think it also depends on how you were taught in school how to read and pronounce R correctly. Ba't ba natin pinag-usapan yun? Wala lang, na-share ko lang. Kasi nga si Leon, which I like his contents, by the way. He's very makulit. At kasama niya lagi yung pamangkin niya. Yung kanyang super duper love na pamangkin, si Mako. Actually, fino-follow ko silang buong pamilya. Fino-follow ko si Mama dati yung una kong, I mean, si Mama yung una sumikat eh. Di ba? Tapos si Leon sumunod. Tapos si mommy nila, Lua. Yan. They are family of, talented people. Ang galing. Ang galing nila kumanta. Actually, may mga cover song sila. So I think they have a Facebook page where you can watch their cover songs. So, yeah. Anyway, so that's it for today's Morning Balita, mga kabisyo. Maraming thank you. And again, sa mga magwi-weekend sa Barton, passable naman po, pero isang lane lang po yung gumagana or nadadaanan. So, Salitan, medyo traffic. Yan. While ongoing po ang tawag dito, clearing operations ng LGU. Katuwang po ang provincial government kasi it's a provincial road pala, only to find out. Anyway, yun. So it's already 7:48 on the clock. On the clock talaga. On the clock. On the clock. And that's it for today's Morning Balita. Thank you guys so much. Following you from your photo. Okay. Alright.
Okay. Thank you guys so much for joining me on my Facebook Live today. I mean, right at the very moment. Mayang hapon ulit, babalik tayo 5 to 8 p.m. for Evening Jam. Bye for now! Reporters sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye, bye, bye!